Welcome to the Duterte Defenders. So panoorin natin yung isang political analyst, at ekonomista, about dun sa pag-response ng gobyerno natin about dun sa crisis na kinakaharap. Di ba? So talagang kahit ako dismayado din naman ako bilang ordinary mamamayan, bilang isang mahirap din. So dismayado talaga, as in. Kumbaga napakabagal yung pag-response ng gobyerno about sa crisis na yun. Tapos nakakatawa pa, naglabas siya ng pondo na ganun kalaki, pero ang nangyari, after niya magbigay ng ayuda, pinapalipat na niya ngayon sa DPWH yung natirang pera. For what? So malamang, gagamitin yan sa impeachment. Yan yung papambayad sa mga pipirma. Para sa akin so hindi ko sinasabing totoo, posible lang na bakit kailangan mo ipalipat yung, di ba, yung 18.65 billion kung ang intention mo ay lutasin ang krisis na kinakaharap ng bansa, di ba? Humingi ka pa ng emergency power pero hindi mo naman din ginamit. O hindi ginamit o talagang hindi marunong. So pareho natin yung kanyang Pinatikos ng ekonomistang si Cora Guidote ang mabagal na pagtugon ng gobyerno sa tumitinding oil crisis, kung saan aniyay nangingibabaw ang mixed signals at kakulangan sa political will sa gitna ng nahihirapang ekonomiya. Narito ang ulat ni Jane Conita. Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, kinwestiyon ang desisyon ng Administrasyong Marcos na LPG at kerosene lamang ang bigyan ng bawas sa excise tax. Ayon kay Guidote, dagdag pasanin ito sa publiko, lalo na't umaabot na sa tinatayang 153,000 pesos ang utang kada Pilipino, bunsod ng lumalaking fiscal deficit na maaring pumalo sa 2 trilyong piso ngayong taon. Iginiit din niya na hindi dapat umasa lamang sa ayuda ang pamahalaan, kundi mag-focus sa paglikha ng trabaho at So, yun nga sinasabi na mag-focus sa paglikha ng trabaho, di ba? At wag dumepende sa ayuda. Ang problema nga, kahit ayuda, hirap, hindi pa ma-implement ng maayos. Tapos sinasabi pag-create ng trabaho. Paano makakapag-create ng trabaho kung wala tayong foreign investor? Walang mamumuhunan. Sinong maglalakas loob na mamumuhunan sa atin? Gayong alam ng mga banyaga kung ano yung nangyayari sa bansa, kung ano yung corruption na kinakaharap ng bansa. Walang mamumuhunan na maglalakas loob na mamumuhunan sa atin. Kasi alam nila yung nangyayaring issue ng gobyerno ngayon. So anong mangyari? So wala. Kaya kawawa talaga yung mga bagong graduate ngayon. at pagpapatupad ng austerity measures. Kabilang dito ang pagbawas sa hindi kinakailangang gastusin gaya ng foreign travel at seminars at paglalaan ng pondo para maibaba ang VAT sa mga pangunahing bilihin. Sa akin parang yung political will wala dun eh. So kung talagang iniisip nila yung kapakanan ng bawat Pilipino, dapat gawin nila yung mga nararapat na actions with urgency. Hanggang ngayon, impeachment ang iniintindi ng Kongreso at ng Executive Department, di ba? Makikita mo naman sa actions nila eh. So actions speak louder than words. The priority is politics and not economics. Nagbabala rin si Guidote na posibleng hindi maabot ang target na 4% GDP growth at mauwi pa sa resesyon. Malaki niya ang epekto ng tensyon sa Middle East, partikular sa Saudi Arabia at UAE, at maring magpababa na remittances ng mga OFW, isang mahalagang haligi ng ekonomiya ng bansa. And this year, dahil sa inflationary pressure because of the price hikes in oil, ma-affect din lahat because oil is a basic commodity or essential commodity for all sectors. Hindi lang business yan, di ba? Lahat tayo apektado niyan. So, ang mangyayari dyan this year, malamang mas mahina pa sa 4% ang ating GDP growth, no? Baka nga hindi pa tayo mag-grow. Sa huli, nanawagan si Guidote ng mas mahigpit na fiscal discipline at seryosong kampanya laban sa korupsyon. Anya, hindi sapat ang panandaliang ayuda kung patuloy na naaapektuhan ang mga sektor tulad ng agrikultura at pangingisda dahil sa mataas na presyo ng langis at abono. Patuloy ang panawagan para sa konkretong hakbang ng pamahalaan upang maiwasan ang mas malalang krisis pang-ekonomiya. So ito yung sinasabi ko, na kapag mahina talaga ang namumuno, maapektuhan talaga halos lahat. Lalo na sa crisis na to. Kasi hindi na naman sektor ng transport group ang
pangunahing maapektuhan nito. Kundi buong mamamayan, hindi lang ano. Kasi lahat ng basic commodities natin is magtataasan din talaga. Yung pangangailangan, yung simpleng pangangailangan natin, talaga magtataasan yan. So, ibig sabihin, hindi lang transport group ang talagang naapektuhan, kundi buong mamamayan. Pero ang problema kasi ginagawa ng gobyerno, hindi lang mabagal. Talagang kulang talaga sa kaalaman, kulang. Hindi ko alam kung ano pa bang ano. Unang-una, humingi siya ng emergency power pero hindi niya ginamit. Bakit? Kasi nanghihinayang siya doon sa excise tax ng langis. Nanghihinayang siya doon sa kikitain pero hindi niya naiisip na yun naman yung magpapalugmok sa sektor ng transportasyon. Hindi lang sektor ng transportasyon, halos buong mamamayan apektado doon. So kailangan ng mamamayan yung ipagtanggal ng excise tax sa langis. So anong nangyari doon sa emergency power na binigay sa iyo? Na ang ginamit mo lang sa LPG at sa kerosene. Diba? Di lalo lang nalugmok kita ang bayan, lalo mo lang pinabayaan yung mga nasa transport group. Diba? Kaya ka nga humingi ng emergency power para matugunan mo yung kinakaharap na crisis, pero anong ginawa mo? Hindi mo pa rin ginamit. Tapos yung dahilan mo, dahil ang makikinabang mayayaman, putya, napakababaw na, hindi kami bobo para, talagang ang intention doon, ayaw nyo talagang tanggalin, kasi nga, nanghihinayang kayo sa kita, ganun lang kasimple yun. Hindi yung sabihin nyo na, makikinabang yung mayayaman, putya, kahit na anong gawin nyo, may excise o wala, mayaman pa rin yan, walang magbabago sa mga yan. So dapat ang naisip nyo, yung mamamayan, yung mga maralita, anong sense ng binigay sa yung emergency power kung hindi mo namang pala gagamitin? Alam niyo ang problema sa gobyerno, puro lang salita, puro pambubudol, pero pagdating sa gawa, kulang. Pagdating sa malasakit, kulang.